Pinakasalan ni Rani si Dylan sapagkat kailangan niya ito. Ganun lamang kasimple. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Lumaki siyang hindi nakita iyon. To put it simple, she thought all those wonderful stories about love and romance were an exaggeration and were very overrated. Pero nagkamali siya. At ngayon ay namumroblema siya because she was now in love with her husband. Malinaw sa kanyang iba talaga ang mahal nito bago pa sila ikasal. Pero isa siyang babaeng hindi madaling sumuko. Hindi siya nag-training ng kamalditahan mula pagkabata para sa wala. And so she teased her husband to no end. Magtagumpay kaya siya. Ouch! I hate you, mommy. I really hate you. Sampalang inaabot ni Ranis mula sa kanyang mami. Umiyak kaagad siya ng malakas na malakas nang sa ganoon ay mapansin siya ng kanyang ama. Ngunit hindi ito dumating gaya ng inaasahan niya. Siguro ay wala pa ito. Inaasahan lang niya na naroon na ito sapagkat madilim sa labas. Karaniwang kapag madilim na ay nasa bahay na ang daddy niya. Keep your mouth shut, anang mami niya. Saka tumalikod pagkatapos siyang tingnan ng masama. Suminghot siya pero hindi sapat ang mga kamay niya upang punasan ang tumulong sipon mula sa kanyang ilong. Ginamit na lamang niya ang mantel ng mesa, saka hinanap ang yaya niya. Nakita niya ito sa gilid ng bahay kung saan niya ito parating natatagpuan sa tuwing nawawala ito. At gaya ng parating nangyayari, ay kasama ito ang driver ng mami niya. Yaya, gutom na ako. Umismid ito. May pagkain sa mesa, pero ikaw ang kumuha. Ikaw na, 9 years old ka na, ang laking-laki mo na, hindi ka pa rin marunong kumuha ng sarili mong pagkain. Binabayaran ka naman para gawin ang gusto ko. Puro kalandi. Ginamit niya ang linyang nakuha niya mula sa TV show na parating pinapanood nito. Nakuha niya ang atensyon nito. Nilapitan kagad siya nito at piningot. Napakasawail mong bata ka. Ipinapahiya mo ako. Bulong nitong halatang galit na. Parating nagagalit ito sa kanya, lalo na kapag ang kausap nito ay ang driver nila. Malandi, malandi. Sigaw niya upang lalong magalit ito. Sana ay abutan sila ng kanyang ama sa aktong pinipingot siya nito. Tiyak na mapapalayas ito. Ayaw na niya rito. Noong una lamang ito mabait sa kanya. Tamad ito. Parati siyang inuutusan. Noong una ay sunod siya ng sunod dito. Ngunit nang mapansin niyang inuuto na siya nito, ay tinagilan na niya iyon. Isa pa, sinabi sa kanya ng lola niya, ang mama ng kanyang daddy, na huwag daw siyang magpapautos sa yaya niya. Ang lahat daw ng alam niya ay isumbong niya rito. Isinumbong na niya rito na hindi siya inaasikaso ng yaya niya, ngunit wala pa rin nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napapaalis ang yaya niya. Galit din siya sa driver nilang mas madalas pa sa bahay kaysa sa labas. Naiinis siya kapag naroon ito dahil ito na ang inaasikaso ng yaya niya at hindi siya. Dapat ay parating kasama ito ng mami niya pero hindi niya maintindihan kung bakit parating naiiwan ito sa bahay. Kinurot siya ng yaya niya. Umatungal siya ng iyak. Kapag maingay siya, ay napapansin siya. Ngunit pinisil nito ang pisngi niya at binantaan siya. Sige, mag-ingay ka, para hindi kita panoorin ng Sesame Street bukas. Tumahimik kagad siya. Pinalo nito ang kanyang puwet kaya kinagat niya ang braso nito at saka tumakbo papasok ng bahay. May tummy hurts. Naiiyak na siya, pero sinolusyonan na lamang niya ang problema. Tinignan niya ang pagkain sa mesa. Ayaw niya ng pagkain doon. Vegetable and fish. She wanted fried chicken. I want fried chicken. I want fried chicken. I want fried chicken. I want fried chicken. Sigaw tili niya. Hindi siya tumigil hanggat walang pumapansin sa kanya. Naunang dumating ang yaya niya at nagtangka itong patigilin ang bibig niya pero tumakbo siya sa kusina. Sigaw siya ng sigaw hanggang sa dumating ng mama niya. Nakasuot ito ng roba. Magulo ang buhok. Mukhang natutorete na. What's going on? I want fried chicken. I want fried chicken. Sumusobra ka na talagang bata ka. I want my daddy and I want fried chicken. I want fried chicken. Huminga siya ng malalim, saka tumili ng malakas. Daddy! Daddy! Piningot ng kanyang ina ang kanyang tahinga. Maldita ka talagang bata ka. Your father is not coming home. Natigilan siya. Why? Dahil hindi ka na niya mahal. Maybe he got tired of her always yelling at him, mommy. Naningkit ang mata nito. Kilala niya ang ganoong reaksyon nito. Kaunti na lamang at sasaktan naman siya nito. Kaya parating na pagsasabihan ito ng daddy niya ay dahil parati siyang pinapalo at sinisigawan ito.
Minsan ay naulinigan niya may pinagtatalunan ang mga ito tungkol sa isang Hulyo. Hindi niya kilala kung sino iyon. Manang-mana ka talaga sa lola mo. Well, I'm just happy I didn't take after you. That's it, you little Terry. Maging siya ay napatingin sa nagsalita. Isang mama iyon na may bigote. Kumalma kaagad ang kanyang ina. Mukhang kinabahan ito na hindi niya maipaliwanag. Hulyo, I told you. Tumango ang lalaki at sumama rito ang kanyang ina. Tumingin siya sa naya niya. Sino yun? Hindi niya alam na may bisita pala sila. Sa pagkakaalam niya, ay nasa silid nito ang kanyang ina. Ibibang sabihin niya, ay kasama ito roon ang lalaking iyon. Ewan ko sa'yo. Bakit wala ang daddy ko? Babalik din siya bukas. May meeting yata. I will tell him about that Hulyo. Huwag mong gagawin na bata ka. At bakit hindi? Masyado ka talagang atribida. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng atribida. Ikaw kontrabida. Mukha kang elf. Pangit kayo. Magkamukha kayo ni Paquito. Si Paquito ay ang driver nila. Napakasalbahe mong bata ka. Hindi naman ako pangit. Inilabas niya ang dila. Saka inutusan itong magluto ng fried chicken. Ngunit hindi ito tumalima. Napilitan siyang kainin ng ulam. Pagkatapos ay nagtimpla siya ng gatas. Bili niyon sa kanya ng lola niya. Lahat ng utos sa kanya ng lola niya ay sinusunod niya. Dahil para dito ay mabait siya. Hindi siya ay naaway nito. At kapag gusto niya ng fried chicken, ay pinagluluto siya nito. Kung hindi naman, ay nagpapabili ito niyon. Maya-maya ay natulog na siya. Nang magising siya ay natuwa siyang hotdog ang almusal. Agad na siyang kumain. Wala na ang mami niya. Tumingin siya sa relo. Hindi naman niya malaman ang oras sapagkat hindi pa siya marunong bumasa niyon. Her mother said she was stupid for not being able to read the time. Nalilito siya sa relo nila. Kung gawain sa paper plate gaya ng itinuro sa school, tiyak na mababasa niya kaagad yun. Pinaliwanag niya yun sa mami niya. Pero hindi ito naniniwala sa kanya. Kaya hindi na rin siya nagpaliwanag dito. Wala naman kasi itong oras para sa kanya. Sinabi ng yaya niya na maligo na siya at ganun nga ang ginawa niya. Pero sa halip na bumaba pagkatapos ay hindi na siya nag-abala pang gawin iyon. Nasa bahay na naman si Paquito. Tiyak na hindi na naman siya papansin ng yaya niya. Nasa silid lang siya. Naglalaro ng Barbie. Nakatuwaan niyang isuot ang gown na pinabili niya sa lola niya. Parang kay Barbie iyon. Mayroon pang corona. Naglaro siyang mag-isa. Iniisip na may magic siya. At ginawa niyang frog ang yaya niya. Ginawang kalabasa si Paquito. At ginawang mansanas sa kanyang ina. I won't turn you back until you turn good. Litanya niya. I am a fairy. I have magic. I told you she's cute. Napalingon ka agad siya. Pinakbo niya ang kanyang ama. Daddy. And sweet to. Anang kasama nitong lalaki. Well, Dylan, meet my lovely daughter. Ranice, she's a gem. Hello. Mumiti ka agad siya sa lalaki. Mukhang mas bata ito kaysa sa daddy niya. Parang kahawig ito ni Prince Charming. Sinabi niya yun mismo rito. Ang lakas ng tao na ito. Pati na rin ng daddy niya. Looks like you found an admirer, Dylan. A very cute one. Itinodo niya ang pagkakangiti. She liked this, Dylan. But mommy, I want to wear a bra. Do you have this already? Ipinakita niya sa kanya ang dibdib nito. Napalabi siya. Well, I don't, but I am supposed to be a prince. And princesses wear bras. How'd you know? I just do. Okay, now get a bra. Shut up. Daddy, mommy doesn't want to give me a bra. Hiyaw niya. Sa mga ganong pagkakataon ay tinutodo niya ang pagsagot sa kanyang ina. Naroon ang daddy. Tiyak na hindi ito mananakit. Hindi naman niya gustong siguan ito, ngunit ito ang naunang manigaw sa kanya. Ang sabi sa kanya ng lola niya ay huwag daw siyang papayag sa ginagawa ng mami niya. Ang sabi pa ng lola niya, sa tuwing sasaktan daw siya ng mami niya ay gantihan niya ito. Kapag daw sinisigawan siya nito, ay sigawan din daw niya. Sabihin daw niya sa mami niya na salbahe ito. Iyon nga ang mga ginagawa niya. Lumapit ang daddy niya sa kanila. Iha, you don't need a bra. You're still young. But mommy wears a bra. She's old enough to wear a bra, honey. Alam mo, Antonio, masyado kang mabait sa anak mo. Kaya lumalaking suwal yan. At malamang, kung ano na naman ang tinuturo ng mama mo riyan, hindi naman yan gumaganda sa akin dati. Now look at my arm. She bit me the other day when I slapped. You slapped her? Well, yes. Kaswal na inabot nito ang damit nito. Paanong hindi ko sinadya niyang patay ng pusa ko? Mukhang naging balang kanyang ama. Tumingin ito sa kanya. Panay ang naging pagtanggi niya. No, Daddy. That kitten was playing beside the pool and I was watching it. I was playing with it with a stick.
Bigla siyang sumugod sa akin. Natakot ako kaya nasipa ako siya. So it's an accident. Yes, totoo yun. At ng gabing yun ay iyak siya ng iyak. Nanaginip siya na binisita siya ng kaluluwa ng pusa sapagkat iyon ang sinabi sa kanya ng yaya niya. Hindi raw siya patatahimikin ang pinatay niyang pusa. Kadarating pa lamang noong nakaraang linggo ng kuting na iyon. Bigay raw iyon sa kanyang ina na isa sa mga kaibigan nito. Naiinis siya sa pusa dahil dito ay kinailangan siyang ineksyonan ng doktor ng anti-rabies daw. At ang Barbie niya, nakita na lang niyang nilalaro nito. Nagasgas tuloy ang mukha. Pero nang makita niya itong naglalarong mag-isa malapit sa swimming pool, ay naawa siya rito. Naisip niyang pareho silang wala ng kalaro, kaya ito na lang ang gagawin niyang kalaro. Ngunit sinugod siya nito at iyon nga ang nangyari. Tinawag niya ang yaya niya. Sigaw siya ng sigaw sapagkat hindi niya mailigtas ang nalulunod na pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Ngunit hindi dumating ang yaya niya. She was watching her as the kitten droned. Her mother snorted. Marunong lumangoy ang mga pusa, Antonio. Huwag kang masyadong mabilis maniwala dyan sa anak mong sinungaling. But that cat really didn't know how to swim. I swear to you, Daddy. I believe you. She's a little liar. No, I'm not. You are. Isinumbong na niya sa daddy niya ang tungkol kay Julio. Ngunit ang sabi ng kanyang ina ay imposible raw na naroon si Julio sapagkat ang mga oras daw na iyon ay nasa kaibigan nito ang lalaki. Itunuri niya ang yaya niya at si Paquito ng mga saksi. Ikinailangan mga itong naroon si Julio. Tama na, Remis. I believe you. Do you really? Of course. Can I wear a bra? No, sweetie, you can. Ginilto ang kanyang buhok at nanahimik na siya. Binihisan siya ng kanyang yaya. Tulad ng kanyang ina, mabait din ito sa kanya kapag naroon ang kanyang ama. Maya-maya ay lumakad na silang pamilya. Excited siya para sa Halloween party na dadaluhan nila. Ang party na iyon ay inorganisa ng kanyang lula. At naroon si Dylan na parating tuwang-tuwa sa kanya. Madalas niyang makita ito. Ang sabi ng kanyang ama ay anak daw ito ng isang business associate nito. Nang makarating sa party ay tinakbo kaagad niya ang lola niya at niyakap siya ng mahigpit. Happy Halloween, Lola. My sweet ako. Trick or treat. I have reserved your special candy bar. It's inside. Go get it. Tuwang-tuwang tumalima siya. Paglabas niya ay nakita niyang kausap ng kanyang ama si Dylan na nakasuot ng Prince Charming costume. Natuwa siya sa pagkakita rito. Hello, Dylan. Hello. I see. I found my little princess. She giggled. Kumapit kaagad siya sa kamay nito. We'll dance? Of course. Dinala siya nito sa gitna kung saan nagsasayawan din ang ibang bisita. Ngiting-ngiti siya rito. You can stand on my feet if you want. Really? Tumango ito. Ngiting-ngiti rin. Tumali nga kaagad siya. Nagsayaw nga sila nang nagsayaw at ang saya sa niya kung hindi lamang tinawag ito ng kanyang ama. May dumating daw na kasama ito. Kumain muna sila ng daddy niya. Ang kanyang ina raw ay nasa likod buhay. Naninigarilyo roon. Bawal kasi sa bahay ng lola niya ang manigarilyo. Where's Dylan, Daddy? There. Itinuro nito sa kanya ang lalaki. May kasama itong babaeng nakakainis ang itsura. Costume party yun. Ngunit wala itong costume. Tawa ito ng tawa habang kausap si Dylan. Who is she? His girlfriend. Napatda siya. Girlfriend? Yes. I heard they're getting married. Ikaw nga raw ang kukuning flower girl. Oh, you'd be the prettiest flower girl in the world. I bet you'd be the prettiest girl in the wedding. Hindi siya kumidumo. Hindi siya natuwa sa sinabi ng kanyang ama tungkol kay Dylan at parang nananadya. Maliban sa ngiti at kaway ay hindi na siya pinansin pa ni Dylan. She's not pretty. Aniya sa kanyang ama. Tumawa ito. Looks like you got a first crush. No, I don't. Yes, you do. Hindi na siya nag-enjoy pa. Ang lola na lang niya ang kinausap niya ng kinausap. Dito siya nagsumbong tungkol sa mga ginagawa ng mami niya. Naging kakampi niya ito, kagaya nun. Madilim na nang bagha nang magpaalam sila sa lola niya. Pagdating sa gate ay nagpaalam ang mami niya na may daraanan pa raw itong isang kaibigan. Mukhang nainis ang kanyang ama. Ngunit tumango rin sa huli. We'll drop by wherever you want to go. Can you buy me a new Barbie? Of course. Masaya na uli sila. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling sandaling makakasama niya ang kanyang ama. Sapagkat habang kinukuha niya ang candy bag niya sa backseat ng kotse, ay bigla na lamang siyang subsob sa upuan. May malakas na pagyanig sa sasakyan. Nawalan siya